Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal kong mga kapatid, ang pagmamalasakit sa kapwa ay ginagawa bunsod ng pag-ibig na itinuro't ipinadama ni Jesus. Inilalarawan sa talinhaga ng mabuting Samaritano ang halimbawa ng pag-ibig na may ginhawang dulot sa taong nakasubsob sa lupa at mistulang binawian ng buhay. Hindi kabilang ang Samaritano sa mga mananampalataya, ngunit batay sa kanyang ikinilos, marunong siyang makipagkapwa-tao. Naway tularan natin ang Samaritano sa kanyang halimbawang Kristiyano. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat, sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio.
Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng ninyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang binibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautosan upang marinig ninyo at maisakotuparan. Niwala ito sa bayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautosan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautosan ay di malayo sa inyo. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sagana sa akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, o poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin. Ang iyong pangako'y pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin. Sa aking pagtawag, ako'y sana'y dinggin. Sa aking paghabag, ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos ang aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita iyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Sion, kanyang iniligtas. Bayang nasa Juday, muling itatatag. Magmamana nito'y yaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niya ang ansandaigdigan ay makipagsundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos
at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas, nakahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng isang tulisan. Kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote. At pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon, sa palagay mo, ang nagpakita sa kanya ng pakikipagkapwa-tao sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus,
humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo ng magandang araw. Isang tanong ang ating narinig mula sa isang eskriba. Ang tanong niya, paano magkakamit ng buhay na walang hanggan? Sabihin niyo nga po, buhay na walang hanggan. Meron bang ganon? Meron po bang buhay na walang hanggan? Hindi ba ang buhay natin may hangganan? Saan natin matatagpuan ang buhay na walang hanggan? Sa langit, sa kabilang buhay. At ito yung gustong malaman ng isang eskriba. Kung anong dapat gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang kwento ng mabuting Samaritano. Sabihin nyo nga po, mabuting Samaritano. Sa kwentong ito, mayroong tatlong realidad. Tatlong realidad ng paglalakbay sa buhay ang ipapakita sa atin. Una, realidad sa paglalakbay sa buhay na mayroong mga tulisan. Sabihin nyo nga po, tulisan. O mga magnanakaw. Ganyan ang pagkakalarawan sa kwento. Mayroong isang taong humarang sa isang taong naglalakbay. Kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Ganyan ang isang magnanakaw. Kinukuha ang hindi sa kanya. Pinipigilan para marating ang hantungan. Noon, ang mga magnanakaw, bago gawin ang pagnanakaw, nagtatakip ng mukha. Hindi ba? Noon sa mga pelikula, nagsusuot ng bonnet, magsusuot ng jacket, no? Para hindi makilala. At kung sasalakay, gabi o madilim, patago. Pero ngayon, iba't iba na ang mukha ng magnanakaw. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo lang, sabi ko. Tingnan mo lang kung natutulog. Ngayon, iba't iba na ang mukha ng magnanakaw. May iba, hindi na nga nagtatakip ng mukha. Minsan, harap-harapan pang nagnanakaw. Hindi na mukha ang tinatakpan, kundi nagtatago sa kanilang titulo o pangalan. May mga magnanakaw, attorney ang titulo. May mga magnanakaw, politiko. Merong magnanakaw, kilala ang pamilya. Dati, hindi mo kilala ang magnanakaw. Pero ngayon, pwede na ang iyong kaibigan. Siya yung nagnakaw ng asawa mo o ng kasintahan mo, di ba? Minsan, matalik mo pang kaibigan. O kaya, pwede rin yung mismong asawa mo na nagwawaldas
ng kinikita mo. Yan, no? Magnanakaw din yung ganyan. Meron din namang magnanakaw sa loob ng classroom. Yung ninanakaw, yung sagot mo. Merong ibang magnanakaw, ang tawag, biyanan. Paano naging magnanakaw yung biyanan? Kasi, kasal na nga, ayaw pang ibigay yung anak. Kinukuha pa din yung anak. At mas nakakalungkot, pati kita ng anak, kinukuha. Iba't iba ang mukha ng magnanakaw sa panahon ngayon. Hindi na nagtatakip ng mukha. Isang realidad sa buhay na sa ating paglalakbay, mayroong mga tulisan o magnanakaw. Sila yung kinukuha ang hindi nila pinagpaguran at pumipigil sa atin para marating ang ating hantungan. Kaya hindi narating ng mag-asawa ang 50th anniversary kasi may nagnakaw sa asawa. Kaya hindi na-promote ang isang empleyado kasi nanakaw ng oras sa trabaho. Imbis na nagtatrabaho, nagsi-cellphone. Ganyan ang ugali ng isang magnanakaw. Kinukuha ang hindi nila pinagpaguran at pinipigilan ang tao na marating ang kanyang pupuntahan. Kaya mag-ingat, maging mapagmatyag dahil sa buhay mayroong magnanakaw. Pangalawang ipinapakita sa atin na realidad sa buhay paglalakbay ay mayroong mga walang pakialam. Sabihin nyo nga po, walang pakialam. Ito yung binanggit sa ating kwento na isang saserdote at isang levita. Nakita na nga nila ng isang tao ay ninakawan at nakahandusay at halos patay. Pero kahit nakita nila, hindi nila ito tinulungan. Hindi dahil sa wala silang kakayanan, kundi dahil sarili lang ang kanilang pinakikialaman. Hindi dahil sa wala silang alam, pero ayaw nilang makialam. Yung levita at saserdote, ayaw nilang humawak ng dugo. Dahil noong panahong iyon, ang isang taong makakahawak ng dugo ay ituturing na marumi. At kailangan pa nilang sumailalim sa rito ng paglilinis bago sila maituring na malinis. Kung ganon, dahil sila'y marumi, hindi sila pwedeng makapagtrabaho. At ang saserdote at levita ay mga taong simbahan. Opo, sila'y taong simbahan. Ito yung nakakatakot na realidad ng buhay. May mga taong walang pakialam o ayaw makialam. Hindi dahil sa wala silang alam, pero ayaw lang makialam. Nakita na nga na mayroong kalat, ayaw damputin. Alam na nga na masama, ayaw sawayin. Ganyan ang taong walang pakialam o ayaw makialam. Sarili lang ang pinakikialaman. Mga kapatid, ang hindi pakikialam ay isang uri ng kasamaan dahil
winawaksi nito ang kabutihang kanyang nalalaman. Ang hindi pakikialam ay isang kasalanan dahil winawaksi ang kabutihang kanyang nalalaman. At pangatlong realidad na ipinapakita sa atin na sa buhay paglalakbay, may mga taong may pakialam. Sabihin nyo nga, may pakialam. Ito naman, yung mabuting Samaritano. Siya yung dumamay, siya yung tumulong, siya yung kumalinga at nakialam sa taong ninakawan. Ito po yung kailangan natin sa panahon ngayon. Ang taong may pakialam. Dahil sila yung tatalo sa kasamaan. Ang taong may pakialam, may kabutihang gustong patunayan at may malasakit na gustong iparamdam. At higit sa lahat, may awa sa kalooban. Mga kapatid, ito ang realidad ng ating buhay paglalakbay. Wala tayong magagawa dahil talagang mayroong mga taong magnanakaw o mayroong mga taong walang pakialam. Pero hindi ibig sabihin wala tayong magagawa sa kanila. Hindi ibig sabihin wala tayong pakialam. Dahil para matalo ang kasamaan, kailangan sama-sama tayong makikialam. Amen? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, Diyos Ama, upang matuto kaming magmahal sa kapwa, gaya ng ipinakitang pagmamahal ng mabuting Samaritano sa taong nakahandusay sa daan. Batid ang ating mga kahinaan, ating sambitin sa bawat panalangin. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Para kay Papa Francisco, na aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, huwag nawang manatili sa kanilang pagpapahayag ang mensahe nilang pag-ibig. Bagkos, maipakita din nawa nila ito sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Bumuo nawa ng mga makabuluhang programa ang mga kawani ng aming gobyerno na siyang magpapaunlad ng pamumuhay ng lahat. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Maging matatag nawa ang mga manggagawang kumakalinga sa mga may sakit, mga doktor, nurse, at social workers
sa pamamagitan ng pagmamahal ng kanilang mga pinaglilingkuran. Makasumpong nawa sila ng galak at hinahon. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Makasumpong nawa ng mga mabubuting Samaritano ang mga kapatid naming nakahandusay sa daan, mga batang lansangan, mga biktima ng pang-aabuso, at mga nasasakdal sa kalungkutan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang manatili kaming nagsisikap na mahalin ka sa bawat taong aming makakasalamuha. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ng iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na si Saida at Lito, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mong kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagdiligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, hinihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaykeng taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.